Di naman sa pinipilit ko na maging tayo. Ilang taon na kitang nagugustuhan, muntik na rin ang mapaamin ang tuluyan. Panay papansin, di mo ba pansin ang aking pagtingin? Ba't ka sa iba tumitingin? Awan o daan, pero may pumipigil po sa'kin. Takot ata akong matid, maumolang di naman sa pinipilit ko na maging tayo. Wala nga bang pag-asa sa iyo pa lang ako nagkaganto? E di wag kung wala, e di hindi na rin ako papayag na maging kayo nang nagtitipuhan mo. Ilang beses na akong umasa sa'yo, ngunit imbis mainis, di ko na lang natiis na kiligin sa'yo. Panay parinig, di mo ba narinig ang ibig kong sabihin? Kau lang ang aking iniibig. Awan o daan, pero may pumipigil pa sa'kin. Takot ata akong mateba mo lang din. Di naman sa pinipilit ko na maging tayo. Wala nga bang pag-asa sa iyo pa lang ako nagkaganto? E di wag kung wala, e di hindi na rin ako papayag na maging kayo nang natitipuhan mo. Awan o daan, ngunit na aamin o nangon yan. Bahala na kung matitma na naman. Di naman sa pinipilit ko na maging tayo. Wala nga bang pag-asa sa iyo pa lang ako nagkaganto? E di wag kung wala, e di hindi na rin ako papayag na maging kayo nang natitipuhan.
Right, what's up, people? Welcome back into 96.3 Easy Rock, your relaxing music mix. I'm Andre Jordan, host for today. This is another episode of Easy Rock Plugged In, the program where we sit down and talk to some of your favorite artists, your favorite performers. And as always, we get a nice special treat, as you guys just saw in studio. Now, with me is a recurring guest of the station. Please welcome Diwata. Hello! Magandang hapon po sa inyong lahat! Welcome back sa Easy Rock. Yay! How have you Thank you been? po. Okay naman po. Latina para... Ay! Na-joke lang. Pwede ba natin sabihin yun? Hindi ba copyright? Kanina Naka- pa naka- namin yung ginagawa. Naka-trademark na pala. Hindi, kumusta ka naman since you've last been here? In-expect ko actually, baka nagbago ka na ng kulay ng buhok. Pero Actually, nagbago siya pero binago ko ulit. Gets ba? so what color was it before? Green. Green na Greenish may naman. teal. Basta ganun. Tapos I ano see. siya, parang siyang nag-glow pag naiilan siya ng blue light. Tapos nag-glow siya. Para As in, siyang, legit. no? Parang may Yes. aura effect na. Uh-huh. Pero kumusta ka Glow the naman ever since you last visited? Doing well po. Uy, pak. Busy ganun? Yes, super busy po. Like, ang dami pong nangyari. Dami nangyari. Yes. Oh, you're killing it. Pero ayun, despite your busyness, is there any highlights that you might want to Oh mention? my God, yes. Actually, recently lang to, nung last January, yung nakapag-perform po ako sa Araneta, sa Wish Music Awards. At doon namin pinerform, first time namin i-perform ni Justin yung latest single namin na Sampung Mga Daliri. Which we're gonna hear at the end of the show, though. At the end of the show, let's talk to Yes. Diwata for a bit. Pero your sound has really started to gain traction. Your songs have this hypnotic, almost magical quality. Do you consciously aim for that sound and feel, or does it come naturally to you pag nagsusulat ka? Yun, hindi ko talaga goal na mang-hypnotize ng tao. Siguro naturally na lang talaga siyang lumalabas sa akin. Dahil isa akong diwata. Kaya yun. Totoo, di ba? And I love that you always stick to, pinag-usapan na natin to last time. Yes. You love sticking to your roots, but sa mga new viewers natin, bagong audience, you really do embrace that native side of your music. Have you ever felt pressure to write in Tagalog or English even for a wider Yes, audience? actually, yes. Kasi syempre, 'di ba, habang tumatagal lumalaki na rin yung audience, mas marami na rin ang listeners at iba't ibang klase ng listeners 'yon. So kailangan mo rin talaga mag-adapt sa sa trend or sa kung ano man ang kailangan din ng masa. So ayun, kailangan ko rin magsulat ng full Tagalog, may Taglish or may Bicol Tagalog English. Sabi ko sa Bicol Taglish. Basta ganon. So, pero, ayun, may mga nasulat na rin ako kay abangan nyo na lang. Be on the Yes. lookout, guys. But I love that. Talagang parang as much as you wanna adapt, gusto mo pa ding Nandun pa rin sa ma-remain, roots mo, no? yes. So talagang maghanap ka na lang ng middle ground, di ba? Compromise. Yes. Pero yun nga, tulad ng nabanggit mo, you've started to gain recognition for your unique sound. May time ba na nag-struggle ka with self-doubt Oh my about God, your artistry sobrang or daming kung saan ka beses. magbe-belong sa industry? I Oh think my it's called, God. tawag doon ata imposter syndrome eh. Yung ganong pero have you ever felt anything? Yes, sobrang daming beses. Like, sobrang naaalala ko pa, nangyari to nung may isa akong, yung Coke Studio gig ko, first time ko mag-perform sa lugar na hindi mga Bicolano. And sa labas siya ng Bicol. Tapos, hindi rin siya sa Metro Manila. Like, sa Lucban, Quezon siya. Tapos, nagda-doubt na nun. Kasi ako lang yung mag-isa. Like, yung main artist na nandun. Tapos, ako yung main event. Like, perform ng headliner. So, nape-pressure ako kasi baka walang taong pumunta. Or like, hindi nila magugustuhan yung mga songs ko since it's in Bicol. Tapos, grabe. May video pa nga yun eh. Feel ko masisearch nyo pa yun. Tapos, may video na nung padaba. Last performance ko na. Last song ko yun. Di last performance, ano ba? Last song ko. Tapos, umiyak ako.
As in, habang pinaperform ko siya, umiiyak ako kasi sobrang dami ng tao and sumasabay sila sa kanta ko. And grabe. I'm sure Nung una na- nagda-doubt talaga ako na... Nagulat ka sa reception na Yes. na-receive mo, even though ikaw yung dayo, di ba? Di ba? Ikaw yung dayo. And that must feel so, talaga yung, So, for core your, memory yun. yung for your art to travel with you at the same time, di ba? Grabe. We spoke last time to Ahmad or We Are Imaginary. Hindi ako yung nakausap, si DJ Shai. yes! Pero yun, na-share niya na he was once your mentor. Yes! And even mentioned he'd love to collaborate with you one day. Oh my God, How do you yes, feel about that? please. Would you be open to that? Please. Siyempre, Bicolano, support Bicolanos. Kaya, G ako. And ano rin sa isang songwriting camp, yung camp na yon doon ako unang natutong magsulat talaga ng kanta. So dito kayo Sa naging Bicol. small world. Okay. Sa So Bicol could you maybe siya. talk about that a little bit? Ano siya, yung tawag doon is the Dawani Project. Isa siyang creative camp, tapos ilang days siya. Tapos meron siyang songwriting, meron siyang sa visual arts, may dance, may film. And doon ako sa songwriting. And nung pag-apply ko doon, hindi talaga ako marunong magsulat as in. Like, nagko-cover lang ako noon, nagbabanda, pero never pa ako nakapagsulat ng song. Like, yung first song na nagawa ko ay puro lang siyang pinaghalo ng mga quotes galing Google. Kaya yun yung pinasa ko kasi dapat daw may isang song ka muna daw na isa-submit sa kanila bago ka makapasok. Tapos ayun. Self-written. Yes. I see. Tapos ayun, naging better ko si Sir Ahmad. Danji. Ang galing, that's amazing. Grabe, small world. Yes. And ayun nga, I regret not being able to talk to him kasi nga si DJ siya yung nag-interview sa kanya, but yeah, that's crazy. And lalo na kasi you both are making it now here in the city, in the metro. So ayun, I want to play a little game with you para sa mga Ayan ang gusto ko. yung mga bago nating audience potentially Oh na my wala God. dito last time or Yes. hindi ka pa hindi pa super familiar sa'yo. So, we're gonna play fact or fiction. Bigyan lang kita statement. Pili ka lang kung fact or fiction and maybe say why. Okay. Oh my God. Hindi, walang Explain pa. Okay, let's go. Onting explanation lang. Okay. Wala nang consequence to, no? Sana naman. Walang consequence. Walang sasayaw Okay. No. Okay. First, Diwata prefers writing songs at night versus during the day. Facts. Isang night owl. Night owl. Yes. Do you feel that karamihan ng mga idea mo? Lumalabas siya paggabi. Like parang wolf pag may moon. I'm Naging the same way. wild. But ano kaya yun? May scientific ano kaya yun? Di ko lang, feeling ko rin kasi sobrang tahimik paggabi. 'Di ba? Parang pag mabisi feel ko yung tao. factor talaga. Parang walang distractions. Tapos madilim. Gano'n. and you're all alone, so talagang I Yes. get that. What about this? Diwata originally planned to release 10 Mga Daliri as a solo track. Facts! Ooh. Yes. 2023 ko pa siya ginawa and plano ko lang talaga siyang i-release as Diwata and walang ka-collab. Pero hindi ko siya matapos-tapos noon until na-meet ko si Justin and sabi ko, okay, gawin na natin tong collab. Siya yung dahilan ko isa siya sa dahilan kung ba't ko natapos din yung song. Okay, so ang nangyari ba was you presented Yes. them through the idea? Okay, Yes. so what was that like? Parang 3 songs yung sinad ko sa kanya, pinapili ko siya doon. Tapos, yung 10 Mga Daliri talaga yung ng attention niya. Yun yung nagustuhan niya and ng team niya rin. Kaya ako, gustong-gusto ko rin yung song na yun. Kaya sabi ko, sana ito mapili. And ayun, siya talaga napili. And it makes sense na yun yung napili niya kasi bagay naman talaga. Yes! Di ba? Sobrang bagay. Okay, what about this? Oh, Diwata once performed in a gig with a lost voice but still managed to push through. Totoo ba to? fact na fact! When was this? Oh my God! Let's talk about it. Oh my God! Ayoko nang panoorin yung video na yun. Pero, Do you cringe when you... sobra. No, I mean, obviously, hindi mo naman pinili na mawalan ng boses. Yes. Oh, but what was it like? Sige. Ano kasi, so ayun na nga po, ang kwento nito ay gig siya sa EK. Tapos, before ng gig, may sakit na talaga ako noon. Tapos, napapaos na ako. Tapos, ang mali ko pa, sumakay pa ako sa rides. Ayun, sigaw ng sigaw si ate ko. Alam niyo na yung nangyari. Like, first song pa lang. As in, pumiyok talaga ako, grabe. Tapos, after nun, nung pagpiyok ko, syempre nahiyan ako. Tapos pinaano na rin nila yung songs. Pinakat na lang din nila ng ilang songs na lang. Tapos pagbaba ko ng stage, umiyak ako.
You did your best, given, the circumstances. Ilang songs originally dapat yung set mo? Do you remember? Parang 6 And or they had to cut it to 5. probably 3 or 4. Four. Yeah. Four. Basta ganun. Basta kinot. Alright. Sorry po. My bad. Sorry, EK. Hindi na maulit. Hopefully. Pero nakakatakot naman talaga mag-rides. Okay, anyway. Diwata learned to play the guitar before she started singing. Fact or fiction? Medyo fact. Kasi, ano ba? Hindi kasi, first kong natutunan ay instrument pero hindi guitar. Okay. So, bandurria. Yung 12-string ata siya ng instrument. I see. Tapos, yun yung natutunan kong unang instrument. Tapos nag-flute. Tapos nag-violin. Tapos nag-vocals. Tapos nag-guitar. So, 4 instruments, tapos vocals, tapos guitar. Yes. Grabe sipag mo naman. Yes. As a, And this was in the span of how many... elementary. Okay. Yes. Okay, that's... Pero still grabe, ang daming ano. Alright, let's see. This I asked you last time, pero let's see if nagbago yung ano mo or ano ka pa din consistent. Diwata prefers writing in Bicolano over Tagalog or English. Fact or fiction? Or... Or, hindi na makapili. Grabe, nagbago ka na. Kinalimutan mo na yung pinanggalingan mo. Hindi! Kasi sabi ko kanina sa question, kailangan natin mag-adapt. Pero ano pa rin, siguro, syempre, gusto ko pa rin yung pagsusulat ng Bicol kasi mas pure siya, syempre siya yung mother tongue ko. Pero ayun, ngayon, gusto ko na rin i-challenge yung sarili ko na magsulat na rin sa ibang mga language. Yes, like Korean. So ano nga, do you prefer writing in Bicolano over English and Tagalog? Tagalog, Bicol. Taggol. So yung dalawang yun, or a bit of both, Yes. merge. Okay, that makes So, sense. hindi siya fact. And that just shows na yung artistically flexible ka talaga. Yes. Which is all that matters. Okay. Thank you for playing our little game. Sana mas nakilala niyo si Diwata, guys. Yay! Applause for your Diwata. Yeah. Okay, Sobrang we're gonna go back to the Latina. questions. Sorry. Gutom na ba kayo? Shoutout sa mga kabatad. Iba naman yung meme na ni-reference ko. Yung gutom na ba? Okay, anyway. Di ba? Yung 10 mga dali. Okay, so full disclosure. Hindi ako lumaki dito sa Pinas. Hindi ako pinanganak at pinalaki dito. So itong 10 mga daliri, hindi ko alam na nursery rhyme pala daw. So, I had to look it up in preparation for this. 10 When I little found fingers. It reimagines yung nursery rhyme na yun into a heartbreaking story. Ang galing nung pag-ano nyo. Thank you po. Paano naman yung idea na yun? Paano nyo na-conceptualize? Ano siya eh, since 2023 ko siya nasulat, ano pa siya eh, meron kasi kami yung friend ko may online class nun. Tapos, film class yung subject niya nun. Tapos nakikichismis lang ako sa kanya. Nakikinig ako ng class niya, tapos ganun. And then, yung lesson nila is tungkol sa paggawa ng isang panibagong kwento sa mga children's song, mga nursery rhymes. So, yung example yun nun is yung London Bridge. Tapos, tragic story pala siya. And then, until sabi ko, okay, what if gumawa rin ako? Hindi film, pero kundi, isang kanta. And, yeah. So, mas na-push pa ako na gawin talaga yung song na yun nung nalaman ko na may iba ring artists na gumagawa nun. And then, inspired din ako kay Arthur na nag-release din siya ng song na Leron. Yep. So, ayun. Kaya yun yung nag-push talaga sa akin na gawin yun ang song. And yun nga, pag-usapan na natin a little bit kanina. Unfinished track to demo at the time, I'm Yes. guessing, nung pinasent mo kay Justin. But if he hadn't been a part of this song, do you think, what sort of direction do you think you would have taken with the song? Magsasolo ka pa ba? Maybe look for a different sound with someone, different artist? Siguro solo ko talaga siya. Kasi yung una talagang plan ko dito is solo. And yung, kung makikita nyo sa TikTok, meron akong pinost nung 2023 nung song na yon mismo. And ibang-iba pa yung lyrics, yung chords, yung melody ng song na yon. And plan talaga siya na solo lang. Pero, ayun, dumating ang isang Justin. And talagang nagkaroon na ibang flavor. Yes. Di ba? Panibagong flavor. Pero, I mean, you guys, bukod yung you record your vocals separately, di ba? But somehow it still feels so connected. How did you, ensure na makapture pa din yung Yes. emotional depth na yon and ma-translate
despite the distance between you guys? Nagkakaroon kami ng mga meetings talaga. Like, sobrang naging hands-on kami dito sa project na to. Like, nagmi-meeting kami kung ano yung gusto namin maging tunog ng kantang to. Like, meron kaming isang song na parehas namin siya gusto. And yun yung naging inspo ng song na Sampung Mga Daliri. Ito yung Bloom ng The Paper Kites. Kaya sabi namin, okay, ganito yung gusto niya, ganito rin yung gusto ko. Okay, yun yung gagawin natin. Kaya naging madali na rin talaga yung collaboration kahit malayo kami sa isa't isa. Ang galing kasi may unison pa din eh. Parang Yes. yung idea nyo solely focus pa din. And rin kasi, yung genre niya kasi as a solo artist is medyo similar sa genre ko. So, habang sinusulat ko siya, ini-imagine ko na rin na na parang paano to pagtunog Justin. Oh, okay. That's nice. Na parang kumbaga, you gave him Parang customized na siya for him. Pinersonalize mo sa talaga siya para sa kanya. Gave him the best conditions for him to thrive on Yes. your song. And it was, I mean, kita mo naman, it was beautiful. It was perfect. Yes. If you could send a message though to somebody who's going through the emotions na dinidisplay dyan sa Sampung Mga Daliri, let's say they're going through it right now, what would you say to them? May darating ding na kamay na hahawak sa iyong kamay. Really? That's the message? Paano yung... Okay, that's incredibly discriminatory against disabled people. Paano yung mga Oh my walang God, kamay? sorry! Oh my God, hindi. Like, ano Cancelled, lang siya. cancelled. Oh my God, sorry na. Sige tuloy. May darating din na tao na para sa'yo. Yun na lang. Kasi inaano ko lang sa kanta. Kasi kamay. Guys, it's a joke, guys. Don't take it too serious. Have a I am have so a sense sorry. of humor. No. Have a sense of humor, guys. It's a joke. Okay, that was a beautiful message. Pero totoo nga, like, what if eventually someone will come around, di ba yun yung sinasabi nila, para salbahin ka, i-save ka. Eventually someone will come around and, save you. Hopefully. And sana hindi this... No. Okay, I'm gonna leave you the floor now kasi you're gonna give us a nice little special treat again. But lastly, I'm gonna give you the floor to promote latest single, social media, events, releases, and projects. Hi guys, so you can follow me on my social media accounts. It's at ako ay Diwata. And pwede nyo rin pakinggan ng iba't iba kong mga kanta sa iba't ibang mga streaming platforms. Search nyo lang ang DWTA Diwata. And abangan nyo na rin, stay tuned na rin lang sa mga upcoming gigs ko. Kaya ayun, mamaya rin 12 midnight, meron din akong bagong pasabog sa inyong lahat. It's an EP and iba't iba siyang version ng Sampung Mga Daliri. Meron siyang reimagined version, mas masakit na version, may solo and may acoustic. Really quickly, I wanna just quickly ask. Usually, the drops come on Friday. But, Yeah, pero- what's up? Drip lang namin. I love that. I love that. Hindi ko nga rin alam ba't ginawa nilang Kasi inassign na Friday. before mag-Valentine's, mananakit muna. Okay. Sakto nga kasi Friday is Valentine's. Yeah, okay. So, I love Ayoko that. sila saktan. I love that. All right. Thank you for that. Thank you so much. Having a nice conversation again with you, and I can't wait for the next one. Yay. Guys, that was Diwata. I was Andre Jordan. Before I go, guys, quickly, I want to plug our new Easy Rock mobile app right here. Easy Rock Mobile, iOS App Store, Google Play Store. Catch your favorite DJs, all the shows. Exact same thing that's playing on the radio is playing on there as well. All right, it's especially handy for those of you that don't have radio sets, physical radio sets, because not everybody has those these days. All right, people. Again, that was Diwata. I am Andre Jordan. I'll leave you with these words: don't go changing, don't go chasing. Keep your close friends close, but your enemies closer. And of course, don't forget to remember someone tonight with Sampung Mga Daliri. Until the next one, guys. Bye-bye. Let's go po. Sampung mga
sampo. Kamay di nakakapit pa pagbilang kong 10. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam. 10 mga daliri, kamay mo'y nasa na pagdilat ko. Wala ka na, hawak na na. Iba, hawak na ng iba. Hawak na ng iba. Hawak na ng iba. Nandito na naman, umaasang makalimutan na